National Red Cross, si Miss Cynthia Gabriel, si Mr. Moises Bravo, isang first aider, and of course, Mr. John Michael po. Palakpakan po natin mga kasambahay. Ating mga kasama. Alamin muna natin, Miss Cynthia, yan, can I call you Miss Cynthia? Yes, Miss Meron Lee. ba kayong tinatawag na small clinic sa Philippine National Red Cross? Sa aming services, wala ho kaming small clinic, but we have a standby team, 24 hours, 7 days a week na naka-standby sa amin. Okay. So, Para in case of emergency, makakapag-response po kami sa mga nangangailangan. ayan. So, may mga nagpupunta sa inyo mga cases din. What is the parang easiest case na natanggap nyo dun sa inyong office? Karamihan ho kasi, especially pag Sunday, Saturday, yung sa likod ng Red So, Cross. you're open 7 days a week? Yes, ma'am. Opo. So, ang nangyayari ho, meron tatawag sa amin, mga napukpok ng bote, mga lasing, so nagdudugo. So, ang ginagawa po ng aming mga naka-duty, sila po ay nagre-respond dun sa mga taong nangangailangan. So, nililinis ang sugat, and kung kailangan dalhin sa hospital, dinadala po namin sa hospital. Okay. And the same with ang pinaka-worst case, meron kang kinukwento kanina na nadinala sa inyo? Ayun sa amin naman po, yung isa sa mga worst case so far, yung recently, yung response po namin sa Taytay. Yung nag-ram yung 10-wheeler or 18-wheeler truck dun sa isang bahay. So may natara po doon, merong na trap siya or na dun sa loob ng sasakyan. So kailangan siyang ilabas. And usually, dahil sa ganyan, pag-uusapan na rin po natin yung bandaging na tinatawag, ano? So what are the common bandaging na nagagawa? Kasi pinakita po nila, Kuya Daniel, may dala sila mga handkerchief dito, coming from Philippine National Red Cross. I don't know if we can see it on air. At naririto po yung iba't ibang klase ng bandaging na pwede natin gawin sa ating mga kasambahay. Sana magkaroon tayo ng ganito. At ano dito ang pinaka-common, Cynthia, na usually ginagawa ninyo in cases of emergency? Yung mga simple lang po, kung nagkaroon ng sugat sa ulo, meron po tayong tinatawag na wound on top of the head. Yung dito ho, so gagawin po yan Papakita yan mamaya sa atin. Or ni Moises. Meron po yung iba ho, nagkaroon ng pilay or dislocation, so arm sling, tsaka yung kanginang sinasabi nyo nga ho kanina na sprain ankle dun sa natatapilok or yung iba nagmamadali, so hindi maganda yung pagkaka-step nila, biglang natatapilok. So yun po yung mga ipapakita ng aming volunteer na si Molly together with John Michael po regarding po dun sa tatlo nating nabanggit. Okay. Hi, Molly, and hi, John Michael. Okay lang kayong dalawa dyan? Hindi kayo pwede magsalita, wala kayong mic. So, pakita na po natin yung proper bandaging. Unahin na muna natin yun sa ulo. Paano yan? Halimbawa, dumudugo yung ulo, tumakbo sa inyo. Anong kailangan gawin? Okay, so ang gagawin lang po natin is at least kailangan malinis muna natin yung wound, and then, syempre lalagyan natin ng dressing. It should be sterile para ma-prevent natin yung infection. So, ang next na gagawin natin to hold the dressing in place by means of our triangular bandage. So, ang ganito lang po yun. Tutupiin lang po natin tinatawag na base. And then, ilalagay lang po natin dito sa kanyang kilay. At yung dalawang tail po na nasa likod, i-cross lang po natin yan sa likod. Okay? And then, dadalhin po uli natin dito at gagawa na tayo ng tinatawag na square knot. Yan. Parang Abu Sayyaf. Oo. Ito yung tinatawag sa mga Bombay, DBDB. DBD. Yan. DBD. Ayan. Pagka ganyan pala, hindi ibig sabihin, Bombay, sometimes meron din silang fracture sa ulo, gano'n, Molly. Sugat pala, sorry. Okay, so yung natitirang part ng bandage na yan, so add lang tayo ng pressure dito and make sure na kailangan nakatago siya. Yan. So yan na po ang tinatawag na wound on top of the head. Okay. So, ayan, mga kasambahay, sana po nakita natin na tumuko naman tayo sa pinaka-common na ito, yung mga dislocation of the shoulders, saka yung mga fractures. Paano naman po natin ipapakita yung sa kamay naman, yung bandaging? And at the same time, Miss Lynn, idagdag ko lang, kahit po hindi siya triangular bandage, kasi kaya lang po namin sinabing triangular bandage kasi triangular yung kanyang shape. Pero as long as meron ho kayong malinis na tela or ang gasa o na malaki, clean naman po siya, hindi naman po siya kailangan ng sterile. As long as malinis po siya, para hindi rin naman po tayo mag-introduce ng
mikrobyo dun Sa sa wound patient. natin. Tama, okay. So, pakita na natin, Molly. Okay, so this time, kung ang injury naman natin, meron tayong bali dito sa tinatawag na arm. So, gagawin natin tinatawag na underarm sling. Ito yung karaniwan nakikita yun na kung saan iba-iba pa yung kulay, kaya lang mahal po yun. So, ito ang pinaka-alternatibo natin, which is cheaper. So, ganito lang po ang gagawin. So, papasok lang po natin yung bandage. Ayan po. And then, tutupiin lang po natin yung base. So, ito po yung pinaka-widest kasi yung pinaka-base. Yan. Okay? So, make sure na nakalabas yung fingertip ng pasyente. So, after matupi mo yan, dadali mo na sa pinaka-shoulder niya. And then, yung dalawang tail, magmi-meet siya dun sa leeg, sa pinakagilid. And then, you're going to do again the tinatawag na square knot. Yan. Yan. And then, syempre, tatabi lang natin yung mga tail natin. At yung pinaka-remaining na nandirito, ayan. So, kung meron kayong clip, pwede natin i-clip o kaya, i-ano na lang natin. Isingit na lang natin dun sa pinaka-elbow niya. Wonderful. Yan po yung Yan. Yan So, yung yun arm ang tinatawag sling. na arm sling. Okay. Ito So, po yung damage. tutungo na tayo dun sa common din ito, yung mga sprained ankles. Di ba merong two kinds? Parang yung isa walang sapatos, yung isa may sapatos. Yes. So, for first aider, may nakasuot na sapatos, pwede mo rin siyang i-bandage. Yes, ma'am. Kahit na may sapatos ka o wala, pwede siyang i-bandage. Pwede rin. Kung hindi kayang tanggalin yung sapatos, so, ano yun na lang po, let the shoes stay. Okay. Then, ibabandage yun natin, yung tinatawag natin sprained ankle, Mhm. shoe on. So, this is before we bring them to the doctors. Oho. Ganon. O, sige, pakita na natin na Molly. Okay, so this time, ito naman common nangyayari sa mga sports natin. Let's say, for instance, basketball, volleyball, kahit anong sport, as long na gumagamit tayo ng ating paa. So, kadalasan, meron tayong tinatawag na sprain. So, basically, nangyayari yan sa ankle. So, ang gagawin lang po natin to immobilize that part para hindi siya gumalaw, para ma-maintain na kung saan di madagdagan yung damage, gagawin lang natin yung bandaging technique na ankle sprain, shoe on. Ibig sabihin, shoe on, meron siyang sapatos. Okay? So, ganito lang po. Yan. Tapos, yung dalawang tail, i-cross lang natin sa likod. Another cross dun sa harap. Yan. And then, yung dalawang tail, ipapasok natin sa gilid. Okay. Yan. Yan na po. So, and then, after, make a square knot again. Yes. So, ganun lang po kadali. Tinatawag na bandaging technique para sa ankle sprain, shoe on. So, Molly, hindi nila dapat piliting tanggalin yung sapatos pag may mga Opo. ganyang Kasi po, cases. usually, pagka nakasapatos na, it serves as immobilizer na rin at the same time. Oo. Di po ba? Tsaka baka madagdagan yung fracture pag pinilit mong tanggalin. talaga. Ganun ang mangyayari. Possible. Okay. Thank you very much. Okay. At syempre, yung sinasabing patient casualty handling, madali lang ito. Ito naman yung pagka tumutulong sila sa mga aksidente, di ba? Oo. Na kung saan nakaka-worsen pa instead na nakakatulong. Paano naman yun, Molly? Mabilis lang para naman sa ating mga kasambahay. Ayan. So, assuming naman ang victim natin hindi na kayang maglakad mag-isa o kaya, although conscious naman siya. So, what are we going to do? I-assist lang po natin siya. Kaya lang, make sure na yung proper management natin sa pag-uupo at pagtatayo, kailangan ma-manage natin para hindi madagdagan yung possible damages ng victim. Okay? So, ganyan lang po yan. Luluhod lang po kayo and then, ayusin nyo lang po yung kamay ng victim. Okay. Kasunod po yung paa. Oh, Ganyan Ang po. victim po natin is conscious at tandaan nyo po, may malay yan. Opo. And make sure na meron kayong constant communication dun sa biktima So, you talk to the para victim. alam niya yung gagawin nyo. Okay? So, parang ganito yan. So, sir, at the count of 3, upo po kayo ha. 1, 2, 3. Yan. Ayun. So, So, kailangan may natutulungan kayo at the support. same time. And make sure na yan, tinatawag na airway or ventilation. And at the same Okay? time po, yung pinapakita ho ni Molly, kung ang nakita nyo yung victim na nakahiga. Mhm.
So, pwede po natin gawin yan. Pero may mga pagkakataon na nakikita nyo yung victim ay nakaupo na. So, hindi nyo na kailangang ipahiga. Kung ano lang po yung nakita nyo. Pero sa kanya, pinapakita niya yung nakita yung pasyente na nakahiga. Okay, papakita ni Mali kung paano ang proper way Kanina, ng pinakita pagtayo. natin yung proper way para sa pagupo. This time, pagtayo naman. Opo. So, still communication ang kailangan dyan. So, ganito po yun. Sir,